At ngayon, may kumakalat na mga balita sa social media na ang sabi, si Sara Duterte, mga kababayan, ay humihiling ng closed-door meeting kay PBBM sa balita. Ayan sa ABS-CBN, sabi dito, it is interesting na may kinakarap na grave threats issue ang pangalawang Pangulo at may kinakarap na grave threats trans in the veins, mga kababayan. Di ba? Nasa kultura nila. The culture of violence. Tama po, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo, other than you, hindi basta-basta tinanggap ng DOJ ang lahat ng isinomiti ng National Bureau of Investigation. Pinatunayan ng DOJ ang pagiging patas po nito nang ibasura nila ang kasong inciting to sedition. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan ulit natin, mga kababayan, si Sara Duterte, yung impeachment sa kanya at saka yung mga kaso, 3 counts na kasong grave threats. At ngayon, may kumakalat na mga balita sa social media na ang sabi, si Sara Duterte, mga kababayan, ay humihiling ng closed-door meeting kay PBBM. Yan na niya, Mr. Maravillas, may confirmation na. Wala pa man po, mga kumakalat lang sa social media. Baka gustong i-test if it is possible. Pero wala pang official announcement mula sa panig ng ating Pangulong Bongbong, wala din sa panig ni Sara Duterte. Kumakalat lang po sa social media yung ganusapan na ang sabi, humihiling ng closed door. Ayan na Mr. Maravillas, kung halimbawa mangyari yan, that is an indication of defeat, di ba? Pag halimbawa totoo, ibig sabihin gusto ng murender ni Sara kasi gipit na po. Patong-patong na na problema ang kinakaharap, mga kababayan, patong-patong na kaso. Pati yung kanyang kapatid na si Pulong. And in fact, sinamahan, mga kababayan, ni Sara Duterte si Pulong. Kaya sabi dito sa balita, ayan sa ABS-CBN, sabi dito, it is interesting na may kinakarap na grave threats issue ang pangalawang Pangulo at may kinakarap na grave threats issue din ang kanyang kapatid. So parang like brother, like sister po ito. And the question of the nation is, does it actually run in the family? Sabi po ni Bicol Saro Representative and Prosecution Member, Representative Terry Ridon. Sabi naman po ni Congressman C. Adyong, bakit puro na lang violence-related ang issues na kinakaharap nila? Kailangan pa bang itanong niya? Nasa dugo. Trans in the veins, mga kababayan. Di ba? Nasa kultura nila. The culture of violence. Tama po, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo, other than yung kasong impeachment, may criminal case na rin po na kinakaharap itong si Sara Duterte. At hindi lang si Sara, yung grave threat, mga kababayan, si Pulong may kaso din. So hindi lang po impeachment, kundi pati yung criminal case umarangkada na po laban kay Sara Duterte. So, ang akusasyon, mga kababayan, ng grave threats laban kay Sara Duterte ay tuluyan ng lumampas sa pagiging isang simpleng politikal na interpretasyon o salitang kinuha lang sa maling konteksto para, mga kababayan, sa impeachment. So dahil po sa opisyal na pagsampa ng Department of Justice matapos makakita ng reasonable certainty of conviction, formal na itong naging isang ganap na kriminal na kaso sa regular na korte. So ito yung napagdesisyonan ng Department of Justice, mga kababayan. Sa loob ng ilang linggo, pilit na pinagtatanggol ng kampo ni Sara Duterte, mga kababayan, ang kanyang mga binitawang salita noong November 2024 ay isang biro lamang. Yan ang sabi. Malinaw naman po na no joke, no joke. Paano naging
biro lamang o isang hyperbole, mga kababayan, o isang political speech na sabi pinalakilangan niya ng mga kalaban sa politika para ma-impeach yung vice presidente. May ganoong palusot, mga kababayan. Sabi nila noon, pananakot lang daw ito ng mga impeachment prosecutors. Pero ngayon, gumuho na, mga kababayan, yung argumentong yan. Hindi mga impeachment prosecutors ang nagpasya rito, mga kababayan, kundi ang mga mismong career prosecutors ng Department of Justice. Matapos suriin po ang mga nakalap na ebidensya ng National Bureau of Investigation, formal nang isinampa ng Department of Justice ang kasong grave threats sa Regional Trial Court. Ibig sabihin, hindi na ito usapang kongresista lang. Ito ay usapang kriminal na base ito sa kanyang paglabag sa ilalim ng batas, mga kababayan. Ngayon, ukol sa pamantayan naman, mga kababayan, ng Department of Justice, sabi nila, salita lang. Sabi nila, politika lang, mga kababayan. Pero matapos suriin ang ebidensya, yung Department of Justice mismo, mga kababayan, ang nagsabing may reasonable certainty of conviction. Kaya ngayon, nasa regular na korte na po yung kaso. Hindi basta-basta tinanggap ng DOJ ang lahat ng isinomiti ng National Bureau of Investigation. Pinatunayan ng DOJ ang pagiging patas po nito nang ibasura nila ang kasong inciting to sedition dahil kulang daw sa ebidensya. So ngunit sa kasong grave threats, mga kababayan, kabaliktaran ang nakita nila. May sapat na bigat ang ebidensya para dalhin si Sara Duterte sa kriminal na korte. So kung ang layunin lang ng mga kababayan ng gobyerno ay gipitin si Sara Duterte, sana ay itinuloy ng DOJ ang lahat ng kaso. So ang pagpili, mga kababayan, ng DOJ na ituloy lang ang grave threats ay nagpapatunay na hindi ito political na drama, kundi isang seryoso at mapanuring legal na proseso, mga kababayan. Ngayon, ukol sa dalawang korte na haharapin, may dalawang magkaiwalay na proseso sa ngayon laban kay Sara Duterte para sa iisang ugat ng kanyang ginawa. Ang Senado bilang isang impeachment court ang magpapasya kung dapat ba siyang matanggal po sa pwesto. Ang regular naman po na korte ang magpapasya kung siya ba ay nagkasala sa ilalim ng batas kriminal. So, ito na yung impeachment as against yung regular court na kinakaharap na kaso ni Sara Duterte in relation sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So kung ang ebidensya ay sadyang imbento lang para, mga kababayan, sa impeachment, bakit nakakita ang mga career prosecutors ng Department of Justice ng sapat na basihan para sa isang hiwalay na kriminal na kaso? So yun po ang tanong. So may dalawang institusyon na ngayon ang kailangang sagutin po ng depensa. Okay po? So, ang pagsasampa ng kaso ng DOJ, hindi nangangulang guilty na agad si Sara Duterte. Alam natin yan. Nananatili pa rin yung presumed innocence. Innocent. Presumed innocent. O walang sala hanggat walang hatol ang Regional Trial Court. So, ang punto rito, mga kababayan, ang kasong ito ay wala lang, di ba? Tulad na gustong palabasin nila. Ito ay may sapat na bigat para litisin. Iyon po ang ibig sabihin nito. So ang layunin ng prosecution ay hindi ang mag-ingay na guilty na si Sara Duterte. Dahil iyon ay mali, legally wrong, mga kababayan. Ang tunay na contrast ay ang paglipat ng pasanin sa Senado. Dahil nakita ng Department of Justice na may reasonable certainty of conviction, obligasyon ng Senado, mga kababayan, na suriin ang ebidensya sa sarili nitong merito.
So dito magbabanggaan yung political interpretation versus probable cause, mga kababayan. So kung ang mga binitawang salita ng Vice Presidente ay simpleng biro, hyperbole, o political na pananalita, political statement lamang, na kinuha sa maling konteksto po, ang mga career prosecutors, mga kababayan, ay hindi makakakita ng batayan para sa isang kriminal na sakdal. Yan po ang malinaw. So ang DOJ prosecutors, mga kababayan, hindi lamang nakakita ng karaniwang probable cause dito, kundi taasan nilang idineklara na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Sa makatuwid, ang depensa na ito ay political na interpretasyon lamang, ay hindi na matatanggap, mga kababayan. So, kasi ang katotohanan, may kriminal na po na kasong isinampa ang DOJ na nagpapatunay ng kanyang mga salita ay may totoong legal na parusa sa ilalim po ng batas. So, ayon po, mga kababayan, sa umiiral na regulasyon ng Department of Justice, ang pag-usad mula sa preliminary investigation patungong formal na pag-aain ng kaso sa korte ay nangangailangan po ng mataas na evidentiary threshold. So ang pagbasa po ng Department of Justice na may reasonable certainty of conviction ay nangangahulugang ang hawak nilang ebidensya po ay sapat upang makakuha ng hatol na pagkakasala sa harap ng isang regional trial court judge. So may iwalay po na jurisdiction sa impeachment at saka sa kriminal na kaso laban kay Sara Duterte. Sa ilalim po ng konstitusyon ng ating bansa, Article 11, ang pagiging isang impeachable officer ay hindi po kalasag laban sa pananagutang kriminal sa ilalim po ng Revised Penal Code. So ang kaso, mga kababayan, para sa grave threats, Article 282 ng Revised Penal Code na sinampa sa Cyberspace Republic Act 10175 ay tumatakbo ng walang kinalaman sa pampolitikang kalalabasan ng pagliliti sa Senado. So tapos na, mga kababayan, ang political teorya na pinopolitika lang, mga kababayan, si Sara Duterte. May reasonable certainty na ng hustisya, mga kababayan, na kailangang sagutin ni Sara Duterte. Yan ang ibig sabihin po nito na pagsampa ng kaso ng Department of Justice ng 3 counts of grave threats laban sa Vice Presidente. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas, on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.